Hi guys, meron tayong special video ngayon. Tinuruan ko yung isang kabro natin paano mag-shot. As in, step by step, kung ano yung mga kailangan niya malaman para maging safe and successful yung shot. Mga mag-shot, pwede nyo sabayan tong video na to. Maraming tips ang nabigay ko dito kay bro, kaya marami rin kayong makukuha if ever you are a beginner in taking your testosterone shot. But first, disclaimer muna, lahat ng sasabihin ko ay hindi natin pwedeng gamiting pangpalit sa consultation o sa mga payo ng doktor. And itong mga sasabihin ko is for educational purposes only. But first, the question for you guys is, are you on T or nagbabalak ba kayo? Comment nyo sa ilalim kasi gusto ko malaman. So if you're excited, please hit the like button and simulan na natin tong vlog na to. Hey! Ano Kuya Ro? Oo. Sige, ano? Lilinisin ko lang po yung spot. Tama po ba dito? Dito po? Okay na yung timo na nakuha mo na? Opo. Sige. Saan nakalagay? Yung tipo sa Okay, sige, Tapon po kasi siya eh. Sige, wala na siya bubbles. Meron pa po onte. Wait lang po Kuya Ro. Sige. Natatapon po kasi. Hi guys, si Roy ito. So at this point, na i-transfer niya na yung testosterone sa syringe, although may mga bubbles. So, sabi ko video call para mas maturuan ko siya ng mabuti. So, yun yung goal natin. Dapat walang bubble o air sa loob. Kasi, hindi natin pwede i-inject yung hangin sa katawan natin. So, may mga video ako kung paano alisin yung air and paano ilagay yung testosterone sa needle, and most importantly, paano i-crack yung ampule. So, may mga video tayo niyan, guys. Comment below kung gusto nyo makuha or message nyo ako sa'yo for your supply. Isasend ko sa inyo yung link kung kailangan nyo. Ay, yun lang, malabo talaga sa messenger. So, pag maraming bubbles, nakita mo yung video ko kung anong ginagawa ko. Pinipitik-pitik niyo. Di ba ganyan? Tapos, iipatayo mo siyang ganon para umangat yung yan. Tapos ginaganon ko. Kailangan kasi makalabas siya, di ba? So, pag ayaw pa rin, ibaba mo yung itong sa ilalim, yung panulak. Ibaba mo, humigop ka ng hangin na konti. Papasukin mo yung mga hangin. Kasi minsan naharangan sila ng tea, kaya hindi makalabas yung hangin. Daya nakababa. So, pitik-pitikin mo, tapos pag wala namang bubble sa ilalim, dito sa loob, bigyan ka ng tip. So, pag kumukuha ka ng tea, kailangan lagi sobra. Kunyari, 0.5. So, dapat ang kukunin mo is 0.7, 0.8, ganon. Kasi, makakatulong yon mamaya pag pinush mo yung hangin palabas. 'Di ba? Sobra, mas maganda na 'yung sobra kaysa kulang. So, pupush mo kasi yung hangin palabas, pupush mo yung panulak. Katayo, pupush mo pa para palabasin yung hangin. Ngayon, kahit na may mga tea na lumabas, it doesn't matter kasi nasa loob pa rin yung kailangan mo. 0.5 lang. So, ayun. Kasi ang goal naman is hangin eh. Hangin lang papalabasin natin. Pag in-check ko po pag may sobra, okay lang po yun. Sobra? Hindi. Kasi 0.5, baga susunod tayo sa kung ano yung dosage natin. Na-realize ko yung question ni bro. Siguro tinatanong niya kung paano kung may sobra sa syringe. So, okay lang yon as long as nakakuha mo yung tamang dosage. Pero kasi ako, hindi ko ginagawa na may sobra sa loob kasi mahirap tansyahin kapag pinupush mo na yung needle. So ako, knowing ilang years ko nang ginagawa to, is mahihirapan ako tansyahin kapag may sobra sa loob. Hindi ko siya ina-advise sa lalo na sa mga baguhan. Ang sinasabi ko is, pwede kang sumobra sa pagkuha ng tea at paglagay sa syringe. But make sure na ilalabas mo rin yon once na kinukuha mo na yung air sa loob. So remember guys, para mas madali nyo siyang maalala, tandaan nyo lagi tong song na to. Okay na po siya. Okay na siya. So wala ka ng hangin sa loob, kahit maliliit na bilog-bilog. Meron po, sobrang liit. Try mo pitik-pitikin. Kasi, ganito siya, bago mo gagawin yung sinabi ko na ipupush palabas, dapat make sure na nawala ng maliliit or any hangin sa loob. Kasi mahirap palabasin yung maliliit na yon pag nasa loob siya, nasa gitna or nasa ilalim. Ang goal natin is lalagay natin lahat ng bubbles, lahat ng hangin sa pinakataas. Kasi nga, i-inject natin siya sa hangin. Sige, try mo picturean. Ayan, check ko. Parang wala namang bubble. Bro. Pero ano
Meron po siya, maliliit lang po sobra. Sa gitna? Sa taas? Gitna. Bandang sa gitna. Ah, ayun, nakita ko na. Sa totoo lang, may mga hangin naman talaga tayo sa katawan, sa laman, sa muscle, sa fats. Mamaya makikita mo yan pagka, di ba, tinusok mo na yan, buo, 1 inch. So, nasa loob na siya ng laman, as in, nakabaon lahat. Mahahatakin natin, di ba? Aspirate natin para malaman natin na wala tayo sa dugo. Which means, ang goal natin paghatak is dapat hangin. Hangin ang makukuha natin. 1 second, isang hatak na mabilis lang. Tapos, huwag masyadong malaking hatak. Nakita mo yung mga linya na yan, di ba? 1, 2, 3, 4. So, pag hatak mo, baka isang guhit lang o dalawa. Hatak, pag may nahigop siya na bubble, balik mo agad. Tayo sa... Right spot na pagkano. Sige, patingin ako. Di ba may panukat yan? Di. Di ba from tuhod, isa, tapos from balakang, isa din. Tapos sa gitna tayo. Opo. Tapos outer. Ayan. So, dalawa kasi yung pinagsasyatan ko. So, di ba ito? So, let's say na dito na yung sinukat mo. Pwede siya dito. Ang tusok ng syringe ganito. Dito or dito. Diba dito gitnang-gita, hindi yon, bad yon, mali yun. Kasi diba para outer part. Yung syringe nakatayo ganun. Pag dito mo naman sa kabila pinili, kailangan naka din, basta ayun. Kung dito ka mag-shot, ganyan, kung dito ka mag-shot dito. So, yun. So, pag dito sa gitna, dito para. Sa gitna, tapos medyo labas. I-flex mo nga daw. Flex mo yung muscle. Ayan. Ilapit mo ng konti sa'yo. Ayan, nandyan. So, mamaya, disinfect muna natin lahat. Pagka na-disinfect na natin, bawal na natin hawakan. Pwede rin naman, basta na alkoholan mo na yung mga kamay mo. Okay lang yan. Kahit na ilang years na ako, kinakabahan pa rin ako. Mamaya, pag may nahatak tayong dugo, uulit tayo sa kabilang spot naman. Sa left. Hindi po ba sa leg sobra sakit? Hindi siya masakit basta nagawa mo ng tama. Basta nandun ka sa muscle. Ngayon, may cases na pagtusok mo pa lang, sobrang sakit niya. Ibig sabihin, nakatama ka ng nerve. So, pag nakatama tayo ng nerve, nasa sayo yun. Kung itutuloy mo, tiisin mo na lang yung sakit or lipat na lang tayo sa kabilang spot. Pero sobrang bihira lang ng matatamaan natin yung nerve. Mahirap siyang tamaan, actually. Pwede ko po ba siya Mabubura rin siya pag nag-alcohol ka. Pwede ka maglagay ng pananda, pero medyo malayo dyan. Yung hindi mo tatamaan ng alcohol. Kaya mo yan! Sa una lang mahirap. Para ma-confident ka na nasa muscle ka, i-flex mo muna. Makita mo yung muscle, uumbok na ganun. Yun ang tatamaan mo. Kailangan huwag mong patatagalin kasi kailangan pagpiga mo, piga, tusok, diretso. Huwag ka mag-aalangan kasi hindi naman yan masakit. Ibaon mo lahat ha. Pahanginan mo muna, mahapdi yan pagka basang-basa. Another tip nga pala guys, pag nagpapahid kayo ng alcohol pads or alcohol na may bulak, kailangan palabas ng injection spot. So, pinahid natin pabataas, hindi na natin ibabalik pababa. So, one direction, palabas lahat ng injection spot. Ayun o, umuumbok. Yan, bigla lang, flex mo lang muscle yan, nasa tamang spot ka. Kumbaga, didistract mo muna yung utak mo. Kasi pag naramdaman niya na piniga, nandun yung attention. Hindi mo mararamdaman. Ito pa, may ano ako sa'yo. Marunong ka umubo. Pag ubo mo, dun mo isabay yung tusok. Ganun. Tapos tusok. Kailangan sabay yung ubo at tusok. Hindi mo siya mararamdaman. Dapat steady, di ba? Dapat di malikot. Ganun. Steady hands. Sa una lang mahirap. Promise. Kasi skill siya eh. It takes practice para maano mo yung skill mo. Ito guys yung dahilan kung bakit halos lahat ng newbies ay masakit yung injections kasi it's either one, nafa-flex, or two, hindi steady hands. Huwag ka mag-overthink, huwag mong patatagalin kasi habang pinapatagal mo, lalo mong tinatakot sa sarili mo. Ready ka na? Medyo di pa po. Sige, hinga malalim, labas, hinga, buga. Pag pinatatagal mo, lalo kang hindi matutuloy niyan, lalo kang matatakot. 1 inch yung needle mo, di ba? Pag umubo ka, hindi yun masakit, promise. Try ka na ba ma-inject ng COVID vaccine?
Opo. Yun, di ba? Pagka ano, parang kakaupo ko lang tapos na agad. Ubo, saksak. Niisip lang ng utak mo na masakit siya kasi first time mo siyang gagawin. So, lolokohin mo yung isip mo na uubo ka. Yun yung pandistract mo. Dalawa na yung pandistract mo ha, piga at saka yung ubo. So yun guys, napansin ko dito, maya-maya niyang pinipiga at maya-maya siyang umuubo. Hindi ganun yung goal natin kasi ang goal natin is pandistract, di ba? So, kailangan ma-distract right before itusok yung needle. Huwag mo munang pigain. Mamaya mo na pigain pag ready ka na. Kasi hindi na siya nadidistract sa pagpiga. Kasi kanina mo pa siya pinipiga. Nasanay na siya. Check mo yung sarili mo, okay ka lang ba? Inom tubig, kung may tubig ka dyan. Ang goal natin, nakarelax tayo para maiwasan natin na pigain o i-flex yung muscle natin. Once na finlex natin yun, yun ang masakit. Huwag mo pipigain hanggat hindi ka ready, hanggat di ka ready itusok. Huwag mo ididikit yung daliri mo sa skin mo hanggat hindi ka talaga ready. Kasi nandiyan yung sensation eh. Baga, reset ka muna, reset. Kailangan, once na dinikit mo yung daliri mo sa skin mo, yun na yung point na pagpiga mo. Piga, tusok. Kasi yun na yung moment na na-distract yung brain. Kailangan magkasabay yung ubo, tsaka tusok. Pag nag-go-wonder yung isip mo, dami mo nang iniisip, pigilan mo. The only time na sasakit yan, pag may tinamaan kang nerve. Which is, hindi mo na mararamdaman pagka umubo ka. That's the trick. Once na umubo ka, i-disregard lahat ng utak mo yung any pain. Nakakabahal mo talaga. Ganyan talaga. Kaya nga yung sinasabi ko sa'yo, the more na pinapatagal mo, the more na matatakot ka. Bilang ka na and do it. Kailangan, hindi mo yan hawak hanggat hindi ka ready. So, yun lang yung kulo mo kapag ka magte-take ka ng shot palagi. Once na tumagal ako ng, parang bigyan mo ng time limit yung sarili mo. Once na tumagal ako ng 5 minutes or 10 minutes, ibig sabihin, stop muna, mamaya na lang. Kasi wala ka nang pupuntahan kundi overthinking na yon. Okay ka lang? So, para mamaya, steady hands ka, pwede mong itukod yung kamay mo o siko mo kung saan para lang maging steady hands ka mamaya. Pwede mo siya idikit sa hita mo na yan. Para naka-flex yung ano mo, hita mo. Kailangan wala, yan. Kailangan nakabitin. Kung maaari, nakadikit ka sa pader para hindi maglilikot yung hita mo. Yan, nakabitin siya, nakahang. Hindi siya pwedeng nakatukod sa lupa. Kasi naka-flex yon. Nakadikit ka ba sa pader o sa ano? Nakasandal po sa upuan. Pwede mong idikit yung upuan na yan actually sa dito sa ano ba to, aparador o as in dikit na dikit para hindi ka maglikot. Once na nailikot mo yan habang nasa loob yung needle, ayun, masakit yun, painful yun kasi magkakaroon ng muscle tearing needle. Ayan, di ba? Steady ka na. Piga, ubo, tusok. Sige, you're doing good. Ito guys, pay attention. So Take your ayun, time, magbilang ka sa sarili mo. nakita nyo naman, natusok niya, pero hindi niya tinuloy. Hindi ko alam kung nag-alangan siya, kaya hinatak niya pa labas, pero dapat, kailangan be brave na. Dapat mag-decide ka na, itutusok ko na to. Kailangan tuloy-tuloy. Pero na-realize ko na may possibility na pumurol na yung needle, kaya nag-bounce back. Baka sumabit sa kung saan, kaya pumurol. Madali kasi pumurol yung needle, guys. And then, malalaman natin to pag possible kung painful ng 1 to 2 days or more. Ibig sabihin, yun, mapurol na nga yung needle. Natusok mo? Yung balat mo? Medyo. Okay lang yan. Hesitate po yung kamay. Pwede mong iyan yung isandal yung daliri mo sa, I mean yung left-handed ka, di ba? Pwede mo nang idikit yan sa, sa hita mo, mamaya. Ngayon, as in ngayon. Yan, pwede yan. Kaso dapat diretso. Hindi siya, tumatagilid siya. Dapat diretso lang, yan. Para kang magda-darts. Don't worry sa una, mga ngapa ka talaga. Pero next time, alam mo na yung kakailanganin mong force para matusok yan. Hindi yan masakit. Tusok, mabilis. Mabilis. Isang mabilis lang. Okay na po, okay Oh, na di ba? Oh, nakita mo, nakabaon lahat? po. Opo, Sige, opo. manage to pull the Pwede ko po bitawan? Pwede ko po bitawan? Pwede, oh. Okay, pay attention ulit guys. Mapapansin nyo dito habang binibitawan niya yung pagpiga, lumalabas din yung karayom, yung syringe. So, pinush niya ng dahan-dahan pabalik ulit. So, ang tip dito guys, para sa iyo bros and para sa ibang kabro natin, once na nakapiga siya, huwag nyo nang bibitawan. So, practice nyo na i-aspirate nyo na habang nakapiga yung daliri. And at the same time, pagka-aspirate is hangin yung nakuha. That's the cue na i-push mo na ng dahan-dahan yung testosterone. Oh, sige. Basta ipupush mo siya ha. Kailangan nakapush siya lahat. Sige, wala, hindi masakit yan. Push mo lang lahat, buo.
Yan. Tapos, atake mo konti. Kailangan may makikita kang bubble ha, naaangat ha. Angat mo lang konti. Meron po, meron po. Meron na. Alright. Wala ka sa dugo. Yan. Push mo na yan. 7. Push. 6. 5. Push mo lang dahan-dahan. Okay na po. Okay na. Okay, wait lang. Tignan natin kung may lalabas na dugo ha. Okay. Sige. O sige, hatakan mo na. Mabilis lang. Pwede ko po pigain ulit. Wag mo pipigain. Hatak lang, tapos tignan natin kung may dugo. Sige, hatakin mo na. May dugo? O, push mo yung ano mo. Push mo yung ano mo, para hindi siya dumugo. Okay. Press mo lang. Ayan, ibig sabihin, pag may dumugong ganyan, may tinamaan tayong ugat along the way sa pagtusok natin. So, pag ganun, yun ang gagawin mo, papress mo lang, di ba? Na-tense mo ba siya kanina? Medyo po, tapos hindi ko po medyo nabaon. Ah. Ayan, di Pero ba? nahihilo po ako. Nahihilo po ako. Mm-mm. May tubig ka dyan? Sa tabi mo? Ano yan? Nahihilo ka, it's either dahil hindi ka masyadong humihinga or yung takot mismo, yung anxiety sa needle. Hinga ka lang. Hindi po matulog. Oo naman. Nahilo ka after or nahilo ka bago mo i-push yung T? After. Oh. Pag may dugo, patingin ako, meron pa? Wala na po. Wala na. So, yan, minsan talagang dumudugo na ganyan kasi nga marami tayong ugat sa katawan, ibig sabihin, nadaanan mo lang, natusok mo lang yung ugat. May natusok kang ugat. Pag ganyan po, may natamaan lang po. Oo, may tinamaan lang tayo. Diyan na nga nagtatapos yung ating video guys. Kung gusto nyo pa ng mas marami information or kung may mga katanungan kayo, message lang kayo sa akin sa Facebook page ko, Euphoria Supply. Panoorin nyo tong video na to next and I'm sure makakatulong to sa pag-inject nyo ng testosterone.